Gladys, ano yung kasalukuyang sitwasyon matapos yung malakas na pagyanig? Aga napalitan ng pangamba ang unang araw ng pasukan matapos yanigin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Alas 7:37 nang maitala ang malakas na pagyanig na may episentro sa Sarangani na naramdaman din sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Kasunod nito, sunod-sunod na aftershocks ang naitala, kaya nananatiling nakaalerto ang mga residente at mga lokal na pamahalaan. Agad namang naglagas ng tsunami advisory o naglabas ng tsunami advisory ang DOST Cebu at pinayuhan ang mga nakatira sa mga baybaying lugar na magtungo sa mas mataas at ligtas na lokasyon bilang pag-iingat. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa babala ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Ayon kay DOST Civils Director Dr. Teresito Bacolcol, maituturing na major earthquake ang nangyaring pagyanig dahil sa lakas nito. Sa General Santos City, may mga ulat ng pinsala sa mga gusali, kabilang ang isang estrukturang gumungo dahil sa tindi ng pagyanig. Ilang malalaking establishmento rin ang nagtamo ng pinsala, habang may mga gusali na nakitang may mga bitak na dulot ng lindol. Sa Davao del Sur naman, may naiulat na landslide na nagdulot ng pagharang sa bahagi ng kalsada at pag-stranded ng ilang motorista. Samantala, nakaranas din ng pagkawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Davao City. Patuloy ring minomonitor ng mga otoridad ang mga baybaying lugar kasunod ng inilabas na tsunami advisory. Pinag-iingat din ng mga motorista sa pagdaan sa Bukana Bridge matapos mamataan ng mga posibleng pinsala sa istruktura nito. Agad sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagtatayad ng mga otoridad sa kabuang lawak ng pinsala habang isinasagawa ang kinakailangang inspeksyon sa mga gusali, tulay at iba pang infrastruktura. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi.